Matapos talunin ni Kafka ang clone ng Kaiju number 9, inakala ng lahat na tapos na ang matinding bakbakan. Ngunit hindi pa pala dahil buhay pa at patuloy na umaatake ang mga higanteng langgam. Mabilis na kumilos si Kikoro at ang kanyang mga kasama upang ubusin ang lahat ng mga ito. Habang pinagmamasdan ang laban, napansin ni General Isaw na unti-unti nang lumilitaw ang bagong henerasyon ng mga mandirigmang maaasahan sa hinaharap, malalakas, mahuhusay, at may tapang na humarap sa panganib. Binati ni General Isaw ang lahat ng good job. Ngunit biglang nagsalita ang piraso ng ulo ng Kaiju number 9, nagsasabing oras na para isakatuparan ang isa pa nitong plano. Kasunod nito tumunog ang warning signal, buhay pa pala si Kaiju number 9 at hindi iyon ang tunay na katawan. Sa isang nakakagulat na pangyayari, nasa loob mismo ng opisina ng Defense Force Headquarters ang totoong katawan ng halimaw at ang target nito, walang iba kundi si General Isaw. Nais ng Kaiju number 9 makuha ang kapangyarihan ng Kaiju number 2 na kasalukuyang hawak ni Isaw. Agad na nagmadali sina Kafka, Narumi, at Kikoro upang protektahan ang General at ang lahat ng nasa loob ng gusali. Ngunit napilitan si General Isaw na lumaban mismo sa Kaiju number 9. Sa kanilang pagtutuos, malinaw ang laki ng agwat sa kanilang lakas. Mula noon tila mas naging malakas at mas mapanganib ang Kaiju number 9. Ibinuhos ni Isaw ang buong lakas ng Kaiju number 2 na nasa kanyang sandata, handang ibuwis ang buhay para lamang matalo ang halimaw. Ngunit sa huli, hindi ito naging sapat, kinain siya ng Kaiju number 9 at tuluyang sinanib ang kapangyarihan ng Kaiju number 2 sa kanyang sariling katawan. Pagdating ni Kafka at Narumi, inakala nilang ligtas at buhay pa si General Isaw na nakatayo sa gitna ng labanan. Ngunit napagtanto ni Kafka na hindi na ito ang taong kilala nila. Bigla itong umatake ng napakalakas at mabuti na lamang ay nailigtas ni Kafka si Narumi. Habang hinahanap ni Narumi ang General gamit ang comms, narinig mismo ng Kaiju number 9 ang pangalan at mapang asar nitong sinabi. Isaw pala ang pangalan ng taong pinatay ko at ngayon siya ay bahagi na ng akin. Dumating si Kikoro, umatake mula sa itaas at tumangging maniwala sa sinabi ng halimaw. Ngunit kaagad nitong ipinakita sa kanya ang mukha ng kanyang ama na ngayon ay nasa loob na ng katawan ng Kaiju number 9. Sumiklab ang matinding palitan ng atake. Ngunit tila walang epekto ang mga tira ni Narumi at si Kafka naman ay basang-basa na ng mga galaw ng kalaban. Hanggang sa sinabi ng Kaiju number 9 na oras na para siyang umalis, napagod na raw siya sa laban at nakuha na niya ang pakay. Pero teka, sa susunod na laban, may lalabas na bagong puwersa na magpapabago sa lahat. Handa ka na ba? At dyan nagtatapos ang kwento natin para sa episode na to. Ano sa tingin nyo ang mangyayari sa susunod? Siguradong mas titindi pa ang laban. Kung nagustuhan mo ang recap na to, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-on ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na kwento.